Sa 11 na po tayo. Yung kahabagan ang mabilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas. Iligtas po silang takdang papatayin. So, dito mga kaibigan. So, napakaganda dahil ina-acknowledge ng salmista na walang ibang makatulong kung di si Lord lamang, no? Walang ibang makatulong na tulad ng tinatawag natin na reinforcement. Ang reinforcement ay nadidelay. Subalit ang sa ating Panginoon hindi nahuhuli, hindi po nadidelay, kung di ito po makibigan ay palaging on time. Palaging on time po ang ating Panginoon. So pag siya itutulong, ito ay palagi pong on time, no delay. So ibig sabihin na always in the right time, always in the proper time. So yun po ay sa ating Panginoon. So palaging on time po. Palagi pong on time. Palagi pong on time ang sa ating Panginoon. So no delay. So sa ating ma-rescue, minsan mayroong tinatawag na limitation. Subalit kay Lord ay walang imposible sa Kanya, no? Always perfect yung sa Kanya. Kaya walang problem yung sa Kanya, no? So always in the proper time. Always in the proper timing, no? Kaya no need to worry. Pag tayo ay kaya palagi nating tandaan, makibigan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran, at ang lahat ay idaragdag sa atin. So pag yan po ang gagawin natin, makibigan, napakaganda, no? Dahil palagi nating gawing number 1 ang ating Panginoon, na huwag natin siyang kalimutan sa ating pang-araw-araw na duty, no? God first, no? Ang duty natin sa ating Panginoon ay unahin po natin, dahil sa Kanya walang imposible, no? So yan po makibigan. Tuwad tayo. Iyong parusahan yaong mabansang sa iyo, O Yahweh, lumalapastangan. Parusahan mo sila ng 7 ibayo sa gawang pag-uyam. So ang pag-uyam o kaya pagkutya ay pinagbabawal. Kaya wag tayong mangutya. Wag tayong kutya o kaya manguyam, no? Kasi hindi iyan, no? Kasi nakalagay na love your neighbors as thyself. Mahalin natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili, no? Di ba napakaganda pag yan po ang ating gagawin? Love your neighbors as thyself. So yan, no? Yung parusahan yaong mga bansang sa iyo, O Yahweh, lumalapastangan. Parusahan sila ng 7 ibayo sa gawang pag-uyam. 13, kaya nga, O Yahweh, kaming iyong lingkod, parang matupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan.
Mga kaibigan, mayroong moral na gabay, no? Na ano mang mangyari, pasalamat tayo kay Lord. So, mabuti man o hindi mabuti, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Pasalamatan po natin siya. So, minsan, no, parang pag unawain natin parang mahirap. Paano natin pasalamatan ang hindi magandang pangyayari? So, mga kaibigan, no, ang ating magsilbing gabay po sa atin sa moral na gabay ay all things work together for good. No? Lahat na pangyayari ay nagkalakip-lakip para po sa kabutihan. So, alalahanin po natin palagi pag mayroon tayong problems. Saan ba mayroon tayong challenge o kaya pagsubok? So, someday, we will realize na maganda po pala ang nangyari. Ganun po ang nangyari. So, kasi kung ano ang will ni Lord, yun po ang ating pasalamatan. At yun po ang mangyari. Dahil sa Kanya, ang Kanyang kagustuhan, ang siya natin dapat pasalamatan. Basahin po natin muli ang 12 to 13. Yung parusahan, yaong mga bansang sa iyo o Yahweh, lumalapastangan. Parusahan sila ng 7 ibayo sa gawang pag-uyang. Kaya nga o Yahweh, kaming iyong lingkod, parang matupa sa iyong pastulan. Nagpupuring lagit at papasalamat sa iyong pangalan. So dito mga kaibigan, pinapahiwatig po, no? Pinapahiwatig po mga kaibigan ang tinatawag natin na pagising natin sa umaga. Aawit tayo ng papasalamat. Aawit tayo ng papasalamat at aawit tayo ng papuri. So, tapos mas maganda pa po mayroong awit na pagsamba. Kasi napakaganda, napakabuti. Pag yan po ang ating gagawin po mga kaibigan. So, diba napakaganda, no? Pag yan po ang ating gagawin, no? Every morning, yun po ang ating gagawin upang pasalamatan ng ating Panginoon. Dahil He created everything we need before He created us. No? Kaya napakaganda, napakasaya pag tayo ay palagi sa piling ng ating Panginoon. So, it's nice, it's so good, mga kaibigan. At tunghayan natin ang ito na pala ang 13. Yung parusahan yaong mga bansang sa iyo o Yahweh, lumalapastangan. Parusahan sila ng 7 ibayo sa gawang pag-uyang. Kaya nga o Yahweh, kaming iyong lingkod parang matupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit nagpasalamat sa iyo pangalan. So dito mga kaibigan, hindi ko lang po makuha ang eksaktong verse. No? Na halimbawa nawalan tayo ng halimbawa 1% ang nawala sa atin. Niloko tayo, na-scam or whatsoever. Pero ang balik pala yan ay 7 times na blessings. No? So halimbawa ay inagaw yung bahay mo, isa, na? May ipapalit siya ni Lord ay 7. So, ibig sabihin na hindi natin malaman kung ano yung mga ipinalit doon ni Lord. Pero minsan hindi natin makita. Halimbawa tayo ay palaging in good health. Pag palagi tayo in good health, napakalaking pagpapala yan. Kasi biro mo pag magkasakit tayo, punta tayo ng doktor, magiging abala. No? Tapos yung ating proteksyon. So, we are protected by our Lord, no?
we are heavily protected by the Lord. So kaya dahil siya ang may control sa lahat ng bagay, lalahanin natin kung tayo ay ninakawan, hinold up, nasunugan, wag po tayo mag-alala, no? Dahil si Lord ay nakikita po tayo. Dahil God is watching us from a distance. So nakikita niya tayo. Nakikita tayo ng ating Panginoon. Kaya we need to worry po talaga, no? So alalahanin natin, all things work together for good, no? So mga kaibigan, alam niyo po ba na ang pagmamahal ni Lord sa atin ay tulad ng ang pag-iingat ni Lord sa atin ay tulad ng isang tao. Kung paano natin iniingatan ang ating mga o katulad tayo mga kaibigan ng isang sisiw na sa ilalim ng proteksyon ng tinatawag na inahin. So kaya no need to worry mga friends, no need to worry mga kaibigan, dahil ang ating Panginoon ay nasa atin. Kanyang pangako, hindi kita iiwan o hindi kita itatakbuhin. Kaya yan mga kaibigan, ang tandaan po natin. Tayo na po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa iyong pagpapala. Lord, tulungan po kami na aming ma-share ito sa aming kapwa. And Lord, please use us mightily in the kingdom. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos labang isa katakob, dinadayin po namin ito sa matamis sa pangalan na iyong anak na si Jesus, namin pa yung pagligtas. Maraming salamat, mga kaibigan, sa iyong pagsubaybay. God bless us all.